Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Daily Mana ng Church of God's Miracles. Once again, I am your sister in Christ, Abby Caniedo po. So before I start, I would like to invite everyone to a short prayer po. Thank you, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we want to adore you, we want to worship you, at salamat po sa pinagpalang umaga na ito. Salamat, nagis na namin muli ang panibagong bukas. Salamat sa lakas, sa sigla na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Ama, dalangin ko lagi naming hilingin ang bawat isa sa amin. Hilingin ang patnubay at gabay ng Espiritu, banal na Espiritu sa amin sa tuwina. At salamat, Lord God, sa pagsisimula namin ng araw na ito through listening to your word. Panginoon, dalangin ko makapaghayag ng mabuti, malawakan na sobrang linaw ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at wag makapanggambala ang gawa ng kaaway in Jesus' name. Because Lord, I am allowing the Holy Spirit to move mightily into our hearts to speak thoroughly into our spirit. At Lord, salamat dahil hindi niyo po hahayaang masiraan kami ng loob, bagkus lagi mong gusto na i-encourage kami all the time. And Lord, salamat, you will inspire us to finish the race because you're continuously nurturing us spiritually. And salamat, Lord, we are established on a solid rock, and that is Jesus Christ. Kaya po hindi kami matitinag ng kahit anumang pagsubok. Salamat po, pangunahan niyo po ang aking mga labi as I share your word. Let your glory, let your goodness, let your love be manifested as we listen to your word. At salamat po, hindi kahinaan ko ang makita, hindi rin po yung aking kalakasan. Salamat, Lord God, tanging sa iyo ang lahat ng papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning everyone. So, alam ko po na marami na po tayong napakinggang mensahe for this month of March. So, alam nyo na po kung ano ang tema natin. So, that is the hope in adversities. Pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Alam ko po na hindi tayo exempted sa pagsubok. All of us are being exposed or talagang gusto mo naman sabihin, wala bang katapusan itong pagsubok na ito. Pero salamat kasi meron tayong, yun yung kagandahan na meron tayong Diyos, na meron tayong Ama sa langit na natatawagan. Kasi kahit gaano pa kabigat, kahirap ng pagsubok, it's bearable because we have the one who gives us the beautiful hope, and that is Jesus Christ. At nawa ay mapalakas po talaga tayo spiritually as we continuously listen to the Word of God. So, magbibigay lang po ako ng simple illustration. Ito na naman po ako sa illustration. So, every time that we hear the word hope, alam niyo po yung rising of the sun, it signifies the hope, tama po. So, every time that we witness that there is sun, kasi ganito yan pag-asa, why? Kasi yung nagising ka the following day, it's really a blessed hope. Because nobody, as I have heard, you have control kapag ikaw yung matutulog. But to wake up, it's beyond your control. Kaya every time na nasisinagan natin na may panibagong pagsikat ng araw, panibagong bukas, tayong kinaharap, it's really a beautiful hope that the Lord is giving us. It's a beautiful blessing na na-enjoy natin. Pagmulat pa lang ng ating mga mata ay talagang pagpapala na. Dapat po at nawa, nabibilang po natin iyon kasi not everyone was able to woke up on the following day. So, yun po. So, rising of the sun. And you know what? Sabi po dito, kaya po dadako po ako dito sa ating pag-uusapan ngayong araw. The grace of God can stand still for you. Kapag sinabing stand still, ibig sabihin kapag sinabi mong araw, tigil ka. Ibig sabihin parang sinabi mong, Lord, let your grace be upon me always, all the time. Nakatigil lang, nasa iyo lang. Kumbaga sa ikaw na lang yung inintindi ng Lord. Nasa iyo yung spotlight ng pag-ibig ng Lord. And it can happen actually. So, dako po tayo sa Joshua 10, verses 12 to 14. Basahin po natin. On the day the Lord gave the Amorites over the Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Ajalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies.
as it is written in the book of Joshua. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Magpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. And alam ko po na very familiar po tayo sa storyong ito. Kaya po nung narinig ko po agad, nalaman ko po yung ating tema, ito po yung nailagay ng Lord sa akin na kahit chaotic yung situation, just say the word and it will come to pass. Gaganapin ng Panginoon. Kaya po, alam niyo po, for everyone's overview, ito po ang pangyayari na nagsama-sama po ang 5 bansa. Sabi po dito, 5 hari yung nagkaisa. Sabi po sa Joshua 10:5, nagkaisa ang 5 hari ng Amoreo. Si Adonisedek sa Jerusalem, hari ng Jerusalem, si Hoham, hari ng Hebron, si Peream, hari ng Jarmuth, Japhia, hari ng Lakis, Debir, hari ng Eglon. Ito pong 5 ito ay nagkaisa. Kung tutuusin po, isang bansa pa lang ang kaaway mo is medyo mahirap ka nang manalo. Pero ito, times 5 ang nagkasundo para gapiin ang bayan ng Gibeon. Ang bayan na kung saan nakipagkaisa yung Gibeon kasi po ay nakipagkaisa kay Joshua noong time na yon. At ang gusto nila, i-shield naman sila ni Joshua because they know that the favor of the Lord is upon Joshua. And you know what? Hindi po exempted talaga. Lagi ko pong sinasabi, kahit na po we are born in a Christian family, matagal na tayong nakakilala kay Kristo, matagal ka nang ginagamit at pinapakinabangan sa ministeryo ng Panginoon, none of us are exempted in problems, persecution, trials, kahit anong pagsubok man yan. At ito po, possible talaga na magsama-sama. Alam niyo po, i-consider ko po ito ewan ko po kung naranasan niyo na para kayo napagsakloban ng langit at lupa kasi sabay-sabay dumating yung problema. Like, for example, itong 5. Ano ba itong 5? Like, physically, you are being attacked. Like how? You have sickness, someone in your family is sick or has a disease na parang incurable na, binigyan na ng taning ng doktor. And tapos dumating pa yung isang balita, na namatayan na. You are being attacked emotionally naman. Namatayan ka naman. So, merong isa may sakit, yung isa naman namatay. Tapos, it's within your family pa rin. It's within your linked na, connected pa rin siya sa'yo. Tapos po, possible na ikaw, personally, you are suffering from anxiety or depression because you cannot handle anymore the situation. Lahat ay nakapatong sa'yo. Tapos, papasok pa dyan financially. Ang daming bayarin, ang daming utang. Possible na nagpatong-patong lahat ng bayarin. Kasi nga, kung may sakit dito, namatayan dito, may sarili ka pang inaasikaso. Tapos po, kapag yung pang-5, spiritually, you are disconnected to the Lord. Ito yung pinakamahirap na problema. Pag spiritually, hindi ka na nakakonect sa Lord. Spiritually, nagdududa ka na sa Lord about His Lordship, about who God is over your life. Nawawala na yung pananampalataya. At alam niyo po, pag nagsabay-sabay ito, terrible nga ang kakaharapin mo. Because okay na sana na okay ka spiritually. Kasi sabi doon, if you are spiritually healthy, everything else will follow. But if this 5 aspect is sick, or lahat yan ay hulog, o pinagsakluban ka na talaga ng langit at lupa niyan. Kasi walang isa man aahon sa'yo, maghihila sa'yo to inspire for you to finish the race. And I know na dumadating tayo minsan sa punto na ayaw na nating manalangin. Kasi kung kunwari you're spiritually sick na, pagdududahan mo na, Lord, dumudinig ka nga ba talaga ng panalangin? Na hindi pa man ako natatapos sa ganitong pagsubok. Kagaya ni Job. Alam niyo po yung buhay ni Job. Hindi pa man natatapos yung kanyang lingkod ng pagbabalita ng masamang balita, may dumadating at may dumadating ng puro bad news. And kapag kapatid, ikaw ito, nakakarinig na ito ay napagdadaanan mo ito.
Kapatid, gusto kong maunawaan mo na nauunawaan ka ng Lord and very willing siya to help you. Kasi alam niyo po, itong kabuuan ng storya na ito ay talagang nakakamangha mula sa Lord. At makikita mo yung beautiful hope because sabi doon, there is power in your word. So, every time that you are in that particular situation na kala mo, hindi mo na kayang i-manage, kala mo talagang wala ng katapusan, do not declare, wag na, ang hirap na, wag na, talunan na, wag na. Wag niyo pong tapusin yung salita niyo sa negatibo. Maging maingat po tayo sa pagsasalita because there is power in your word. In every word that comes out in our mouth, alam niyo po, nagkakaroon ito ng kapangyarihan. Sabi nga po dun sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. Kung gusto mo ng buhay, declare it. Makita iyon. Iyon ang sabihin, iyon ang iyong salitain. At alam niyo, ang kamatayan din ay nasa ating mga labi. Kaya dapat maging maingat tayo. Paano ginamit ito ni Josue? Sabi doon sa Joshua 10:12, huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. That instruction or that command from a simple man, imposible yon kasi hindi siya Diyos. Pero dahil nandun siya sa matinding pagtayo, na kailangan desperate, kailangan naming matapos itong labanan nang hindi nilulubugan ng araw. Kaya nag-utos siya, tumigil ka. Hanggat kasi hindi lumulubog ang araw, nandun yung pagsama, nandun yung victory. Kaya sabi niya, tigil ka lang dyan. At grabe yung power. Bakit may kapangyarihan? Number 2, because there is power in our faith. Meron siyang pananampalataya. At alam niyo po, imposible mong maranasan, makita yung kapangyarihan ng iyong salita kung wala kang pananampalataya sa bawat iyong sinasambit. Totoo po yun. Sabi po kasi sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be to you. Gaganapin ng Lord kung ano yung pinananampalatayanan mo. Kaya kapatid, anong pinananampalatayanan mo? Imposible na ako makabayad ng utang. Wala na daw gamot sa sakit. Wala na daw. Pag puro iyon po yung dinideklara natin. Kaya sabi ko po, maging maingat tayo sa pananalita. Kasi kung ano yung lumalabas sa puso natin, it overflows in our mouth, our lips. Yun yung nasasabi po natin. At kaya kapag hindi establish yung pananampalataya po natin, negatibo at negatibo ang lalabas diyan. Kaya po dapat firmly we are established. Our faith is established on the solid rock. And who is that solid rock? No other than Jesus Christ. Amen. You are being founded. And sabi dun sa Matthew 21:22, and whatever things you ask for in prayer, believing, you will receive. Yun po yung matatanggap po natin sa pananampalataya. Kanina, salita. Kaya mo nasasambit iyon dahil meron kang pananampalataya. At paano kang nananampalataya ng sobrang tibay, sobrang tatag? Number 3, because you have a powerful God. Amen? Kilala mo kung sino yung pinananampalatayanan mo. Kaya mo nakikitang may pag-asa, there is hope in adversities because you have that powerful God. The one who listens, the one who answers. That is who your God is. Amen? Amen. Kaya po tayo, diba? Bakit grabe na lang yung pananampalataya mo? Dahil marami kang karanasan mula sa Panginoon. Dahil ang Diyos mismo ang nag-assure sa iyo. Sabi po dito, Joshua 10:8, sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. 5 yon. Pero sabi, huwag kang matakot. So kapatid, kahit nagsabay-sabay yung pagsubok, you're being attacked physically, emotionally, mentally, financially, and spiritually,
if you have the powerful God on your side, you will be assured. Kaya dapat laging malinaw, nasa panig ba ako ng Panginoon? Dapat lagi pong malinaw that we are on God's side. Amen? And sabi dito, Joshua 10:42, nasa huling parte na po. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Kapatid, kahit na sabihin in one glimpse lahat sabay-sabay, tinorture ako, ito po tinalo ng sabay-sabay. Sabay-sabay. He was able to conquer them all, not because he is a good fighter, but because the victor is on his side. Inassure na siya ni Lord, verse 8. At sa verse 42, naganap na panalunan, nagwagi sa pangunguna ni Josue ang bansang Israel. Sobrang nakakamangha, po. At alam niyo po ba, ang maganda dito, namangha po ako dito, sabi sa Joshua 10:24, sabi niya, nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno. Hali kayo, tapakan ninyo sa leeg ang mga haring ito, at ganoon nga ang ginawa nila. Tapakan sa leeg yung hari. Alam niyo po, we can trample all the works of the enemies over our lives. You just have to stand in authority. Because the Lord has vested us authority. Kailangan lang po nating tumayo. Kaya nga dapat alam natin yung identity natin in Christ. Kasi we have been given authority. Dapat gamitin mo yun. Kaya po sabi Luke 10:19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hindi ka pwedeng matalo ng 5 aspeto na yan. Hindi ka pwedeng mamuhay na lang na wala na, ito na, finish line ko na ata to, na malugmok na lang ako. No. Kapatid, if you know your position, you have been given authority, gamitin mo yan to trample all the works of the enemies. Kasi ang sabi ng Lord, walang nothing shall by any means hurt you. Wala. Kaya, kung ikaw ay currently in a situation na feeling mo wala ng pag-asa, feeling mo talagang this is the end game of your life, dead end na, kapatid. No. There is hope in adversities because the one who gives hope is in us and He is so powerful. Amen? Amen? Kaya nga sabi doon sa Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. The grace of the Lord Jesus be with you. The God of peace. Ayaw ni Lord na nananahan tayo in a troubled mind. Ayaw ni Lord na lagi na lang tayong in troublesome. Gusto ni Lord, ang kapayapaan niya ay lagi nating nararanasan. Yes, malapit na naman ang due date, malapit na naman ang katapusan, malapit na naman, nagtataasan na naman lahat ng bilihin. Hindi ko na alam, hindi natin hawak ang bawat bukas, but yes, the holder, the one who, the author of the future, the one who holds tomorrow is with you. You can be assured, you can rest in peace in Christ's presence. Amen. Amen. Kaya po, the Lord loves us to be so encouraged. Kahit na wala kang nakikita ngayon, greater is He who is in you than he who is in the world. Alam ng Diyos. Kaya kapatid, pumaya ka, maghari ang kapayapaan ni Kristo sa iyong buhay. Kamtin mo ang kasapatan, ang comfort ng Lord, because that is what He wants you to feel right now. Thank you, Lord. So, ayun lamang po. Ngayong umaga, tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Lord, bless your name. Bless your name over the lives of these people, Panginoon, na nakapakinig. Salamat, Lord. As I have shared your word, grabe, Lord God, magpatong-patong man, magsabay-sabay man, yung lahat ng pagsubok in every aspect that we have.
Lord, help us to know that you are near. Help us to know that you are our great fortress. Sa'yo kami unang tatakbo. Hindi kung kani-kaninong tao. Hindi kung kani-kaninong kumpanya. Hindi kung kani-kanino. Panginoon, laging tanging sa'yo, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat. Thank you for assuring us that you are just one call away, one prayer away. Salamat, Lord. Salamat. Ama, dalangin ko, maabot niyo po ang bawat isang nakapakinig. Ano man po yung panalangin na masumpungan niyo po sa kanilang mga puso. If this is according to your will, let it be done, Lord. Let it be done. At magpakilala kang lubos sa kanila, Lord God, na talagang kaya mo silang katagpuin sa kanilang sitwasyon. Ama, ako din po, salamat. Kinakatagpo mo po ako sa lahat ng suliranin na meron ako. Salamat. Ikaw ang aming katiyakan. Ikaw ang aming kasapatan. Salamat, Lord. Salamat. Ama, sa iyo ko po binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat sa mayaman mong salita. Dalangin ko po maingatan po ito sa puso ng bawat isang nakapakinig. Na they have to be very careful in the words that come out of their mouth, Panginoon. And they have to really declare it with full faith in you. Because you are so powerful. Kaya magiging malakas ang loob namin to declare every words. Kasi Lord God, yung salita ay ikaw, makapangyarihan kang Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Magandang umaga pong muli. Shalom.